So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa mga request nyong mga battle. At isa sa mga nagustuhan kong request is itong request na to. And syempre, shoutout kay David Michael Santiago. Yan, dikit-dikit yung mga request niya, no? So yun, big shoutout David Michael Santiago sa isa sa mga active na subscribers natin na patuloy na nagre-request at sumusuporta sa channel natin. Big shoutout sa iyo, boss. And isa to sa mga request mo, Sequence versus K-Ram. So si Sequence nung time na to 5-0 siya, no? Nakita ko kanina. Alam naman natin na si Sequence is siya yung sa mga kabatch niya, siya yung pinaka masasabi nating ahead, no? Kasi alam ko bago niya makatapat si Tipsy, 6-0 siya nun, 'di ba? After nun, nung natalo siya kay Tipsy, nabutasan na siya ng mga battle MC at nagsunod-sunod na rin yung talo niya. Natalo siya kay natalo siya kay C9, natalo siya sa Isa Buhay, tapos kay Husky, 'di ba? So sayang kasi super rookie na siya nun 6-0, tapos biglang after siya mabutasan ni Tipsy D, nagtuloy-tuloy yung talo niya. K-Ram naman, pinaka problema lang naman kay K-Ram para sa akin is yung performance. Minsan kasi nakakalimutan niya yung mga lines niya. Pero once na makompleto ni K-Ram yung rounds niya, malakas. Yun lang masasabi ko. So ayun, big shoutout ulit kay David Michael Santiago sa pagbibigay ng chance na mapanood siya ulit, no? Isa to sa mga gusto ko mapanood. Isa to sa mga gusto ko mapanood at ma-review, no? Quarantine battles, so medyo matagal na to, so kailangan ko nang i-refresh, no? Alam ko panalo si Sequence dito, guys. Alam ko panalo si Sequence dito, pero tignan natin, i-breakdown natin. So let's go, umpisa na natin. Ang ko ito si Sequence, piliin niyo mauna si K-Ram, tig 2 minuto dapat. Non-tournament battle, una versikulo 9, unang banat K-Ram. Boss Riam! Pinagtitripan mo na lang ako palagi. Mula nung sinabi ni Lipram na ako kalahati niya, binigyan mo din ako ng kalahati. Game? Game. K-Ram versus Sequence, parehas Cavite represent. Pero ito, di na iimbitahan pag sa Cavite may event. Alam kong alam mo yung dahilan. At alam din nila sa kabilang banda na kaya di ka na iimbitahan kasi wala ka namang music. Pero kinokontaktot. Ayan, isa yan sa mga style, no? Style ni K-Ram, yung hindi niya nire-rhyme yung isang linya. Isa yan. At effective naman yun. Tinan nyo nga, effective yun, no? Ang ganda nung rhymings niya sa tatlong linya, tapos biglang din niya nirhyme niya sa pang-apat. Effective, na tawa yung iba doon. Isa yun sa mga classic jokes, no? Pero kinokontak sa hilan. At alam din nila sa kabilang banda na kaya di ka na iimbitahan kasi wala ka namang music. Pero kinokontakto tuwing eleksyon para magkapera. Pinagkakakitaan mga tumatakbo, tila sugal lang sa karera. Pero nabadrip sa'yo yung kandidato sa yung trabahong walang kwenta kasi puki ng ina mo, gumawa ka ng jingle a cappella. Gago. Punyeta. Gago. Tapos sasabihin mo kay Ultimate samantalang ikaw panay cover lang na parang agasunta. Uy, agasunta? Subdivision ba yun sa Dasma? Taga dun ka? Paano makapunta? Yan! Panay po na sa mga nagre-revive, akala mo talaga may sariling kanta si Gago. Nagpipiling composer tong rapper, pang cover lang din pala to. Hoy, flip-topper na empleyado. Pero sa kanta, walang improvement. Tilabantay sa monumento ni Rizal tong may trabahong walang movement. Kaya pala ang ganda ng standing. Ganda nun. Ganda ng linya na yun. Trabahong walang movement. Pero sa kanta, walang improvement. Tilabantay sa monumento ni Rizal tong may trabahong walang movement. Bars. Kaya pala ang ganda ng standing. Ha? Kaya pala ang ganda ng standing mo. Ano ka? Ganyan ka na lang? Kaya pala ang ganda ng standing. Fuck. O baka sabihin mo wala akong trabaho. O walang Nag-choke siya doon, nawala siya doon, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Isa sa mga problema lang naman ni K-Ram is yung kapag nakakalimutan siya ng linya. Kakakitaan.
Trabaho ko mismo yung hilig. Talento ko binabayaran. O baka sabihin mo, shit, talento ko binabayaran. Di kita niyayabangan. Si J-Nick nga 20k na eh. Kahit, kaya mo ba sabayan? Ang lahat ng to, malakas-kas to. Ganon-ganon lang yung pre, 20k yun. Tapos, Utang anak, kilala ko yon. Napapanood ko yun sa sa Bahay Kata yun eh. Napanood ko yun sa Facebook, no. Yung malakas ka, basta basta alam ko yun. Gago na pa. Gago tas Kairam. lahat ng to, malakas na eh. Di kita niyayabangan. Si J-Nick nga 20k na eh. Kahit, kaya mo ba sabayan? Ang lahat ng to, malakas-kas to. Ganon-ganon lang yung pre, 20k yun. Tapos ikaw, tinitira... Panoorin nyo yan, guys. Kung di kayo familiar dun, panoorin nyo yan sa Bahay Katay. Yun. Di ko alam kung sino yun, pero sabi ni Kairam, J-Nick. So, panoorin nyo yan. So, pwede na i-search sa YouTube yun. Mo si Skasta, kesyo auto-tune yung timbre. Di mo kayang kitain yung kinikita niya kahit magtrabaho ka ng triple. Kung gaano kataas ngayon si Clee, di niya nakuha yun ng libre. At kahit gaano kalalim pa tong si, hanggang dibdib ka lang nung bibe. O baka sabihin mo sa dagat, walang bibe. Pag meron, umalis ka na ng Cavite. Anong tawag mo sa Kabibe? Ano pa na sequence pa ka na? Okay. Jokes. Wala tayong masasabi sa jokes ni Kairam. The best. Pasok yon lahat ng sinabi niyang jokes overall sa lahat ng sinabi niya sa round 1 na mga jokes, pasok yon para sa akin. Ang ganda nun, ang ganda ng palo, ang ganda ng ang ganda ng execution, ang ganda nun. Isa lang ang masasabi ko na pinaka naging lapses ni Kairam sa round 1 is yung nagkakaroon siya ng stutters, nakakalimot siya ng konti. Iniisip niya, no? Yung next na linya. Yun lang. Pero sabi ko nga sa inyo, pag once na kompleto ni Kairam yung rounds niya, isa yan sa mga malalakas na umatake. So, para sa akin, okay naman yung round ni Kairam, yung atake niya na jokes, yung punto niya maganda. Pero dahil nga nagkaroon ng stutters, sayang yun. Pero jokes, na kwela, yung pangingengkoy niya, solid doon. Nakakatawa yun. Pero, tignan natin yung sequence dito. Wala daw ako music. Sa vlogs nyo ako niyayaya. Ako naman, sige, tara. Sabi sa Hyper daw, ako naman may multi pang dala. Kaso pagdating ko doon, ako'y nadismaya. Yung content, paano manghuli ng gagamba? Dol, bad trip talaga. Sana sinabi mo ng maaga para nakapagdala ako ng lampara. Ay na, si Cypher daw pagdating doon, spider. Kairam. May K nga ba? Yung K lagyan ng Alan kasi parang gay ata. Lahat ng Korean novela pan dyan kay K sama kasi pagkatapos ng battle na to, itong si K, drama! Parang laban niya kay Masta. Bitter kasi tinalo ng freestyler. Paano? Panay choke, panay stutter. Ba't di ka na lang nag-cyper? Kaya anong binigay nyo to sa akin? Nakaramdam ako ng sciencer. Katatapos ko lang sa ALS teacher, yung kasunod, Alzheimer. Anyari na kay Ram? ALS teacher, si Sir Deo yun. Alzheimer. Sakit yung Alzheimer sa nakakalimot, no? So, yun. Para siyang amnesia ata talaga yun. So, yun. Galing. Simula nung galing. Ramdam ako ng sciencer, katatapos ko lang sa ALS teacher, yung kasunod, Alzheimer. Anyari na kay Ram? Simula nung ahon, di ka na nakaahon. Ngunit mas yung Irish, mamangon, Mars. Yan kasi, tagap lang ng battle, parang magbubote. Si Sir Arik hindi mo na nakukumbinsi. Galing nun. Si Sir Arik di mo na nakukumbinsi. Pag di na kasi kaya, wag na nagpupumilit, wag lang puro sige, dapat nagpupursige. Galing. Lumabang na kasi. Tangina, tuloy-tuloy yung suntok na-compress niya yung mga punches.
Simula nung nagka 4-0 na standing, umasta ng top tier. Yung inaasahan nyong magiging Jordan, tuluyang naging Grant Hill. Tapos sabi ni Mark Phil, si Sendlo gusto maging paru-paro. Kaso mas malala to. Ikaw kinakain mo yung paru-paro. Ano, malabo? Butterfly on your stomach, kaya palagi kang kabado. Kaya gusto ko kalaban veterano. Oo, pang mismuhan. Tamang big fish, kaso crisis, binigay nyo sa akin, San Marino lang. Speaking of Marino, tigil-tigilan nyo nakakakumpara sa akin kay Apex. Putya ang hassle. Alam ko naman, pareho kami ng problem. Pero Marino lang yon. Ako si Monster, kaya lang naman ako kinukumpara kay Apex kasi pareho kaming may nilalamon sa battle. Nilalamon sa battle. Namnamin nyo muna. Kaya lamon sa akin, tong rapper na mukhang lesbi. Kulang ka pa sa XP, dun ka na lang sa Gedli. Kami na bahala ni Mot bumuhat sa ating repin, kasi Mot tsaka Sequence kami talaga yung tunay na MC. Kaya 3GSP Okay. ready. Mot, Sequence, MC. Okay. Bars. Mamaya magsasama-sama kayo na parang reunion nyo. Mistulang Season 2, ito ng tribute nyo. Kaya kung gets mo, Kram, dapat mo lang na ma-figure to. Mamaya may group pic yung 3GS habang hawak yung picture mo. Batime! Galing. Magaling. Pero isa lang yung... Eto, may comment din naman ako sa performance ni Sequence. Gusto ko yung first half. Yung atake ni Sequence sa first half ng round 1 niya. Solid yun. Feeling ko nga enough na yun eh. Enough na yun para para makuha niya yung or maburan niya yung 3/4 ng rounds ni K-Ram sa round 1. Pero yung pagdating ng second half, akala ko madodominan na niya eh, no? Akala ko madodominate na niya or akala ko mas malakas pa yung second half. Pero ang nangyari, na feel ko na parang bumaba yun. Sa first half kasi ng round 1 ni Sequence, andun yung dikit-dikit na suntok. No? Parang every 4 lines andun yung suntok eh. Tapos pagdating ng second half, lumaylay. Humina yung power, yung energy. Tapos yung mga suntok, although tumatama pero hindi ganun kalakas. So yun yung na-feel ko sa sa round 1 ni Sequence. Ang lakas yung first half, kaso bumabay sa second half. Okay? So bibigyan ko ng 9 points yung Sequence sa round 1. Si K-Ram naman, gustong-gusto ko yung jokes niya. Sana sa round 2 at 3 makabawi si K-Ram. Pero dahil nga may stutter siya at hindi masyadong mabigat yung mga suntok niya, bibigyan ko ng 7 points yung K-Ram sa round 1. So it's a 9-7 in favor of Sequence, round 1. Round 2. Tayo pala banat. Josh, Wait. say this with Sayang, dapat pala. Pwede ba tayo mag-skip muna tayo dito, guys? Pakinggan natin. Magaling. Lupit magmulti. Pero sabi niya nung laban niya sa rap lines, katunog ng bulok na laman ay sundalo ni Saddam. Bulok na laman? Sundalo ni Saddam? Tangina, hologram. Iba ka. Iba ka. Pag ganyan tugmaan, mga judges, dapat iboto nyo to. Ang layo ang pota, parang holo, solo, gago. Tapos puro sigaw pa yung katha mo, wala namang intense, alam mo? Ligtas ka sana ngayon, Quens, kung ginaya mo si Spence. Hindi tayo magkapareho, magkaiba tayo ng lawak. Spence, siguro yung time na to, yung Spence tsaka Pacquiao siguro yung time na to, na hindi natuloy. Malayo agwat ng value natin na parang sentimo at karat ako. Dempsey roll bumanat, lalo kong hook pag-uusapan. Ikaw mismo nagsabi tol na sobrang smooth aking galawan. Diba? Ikaw mismo nagsabi tol na sobrang smooth aking galawan. Boses ko pumapatok, naririnig na sa lansangan. At gusto ko lang sabihin sa'yo, Quens, na di mo kaya magawa yan. At diba promodizer ka ng SM, tas dito ka nagpapaka-gangster? So wala na pala akong kailangan patayin kasi matagal na tong dicer. Pwede ba yun? Pwede na yun. Eto nga, walang bumentang linya, partida, salesman to. Mas bumenta pa kahit papano yung wrong Graham ko. Pucha. Pero seryoso, tuturuan kita mag-English. Gusto mo ba ng sample buy? Alam mo kung anong English nang hanapin mo si Dagul?
Find your height! Ayaw kasi tumalon sa building tuwing bagong taon kaya yung tangkad hindi sa kanya na ibahagi. Kung magiging member ka ng chakra, ikaw si ikalahati. Mukha ka bang penguin na may lahi na medyo may pagka-aktivista? Sumasama to kay Bitrom pag nagrarally sa Manila. Dalawa sila naka-e-bike, ride na ride. Tangina, sabi niya kay Bitrom mo, pag naloka tong e-bike, paano tayo pa uwi, bro? Sabi naman ni Bitrom, may power bank ako dito. Tangina nyo, mga reklamador, kahit sino sigurong pangulo ang mapili, mga sabik sa pagbabago pero walang pagbabago sa sarili. Tangina mo ha, opa-opa ka pa kanina, gago ka. Dikit natin to dito. Ay ano, Sinay, soli ko para to ngayon. Opa-opa ka pa ha. Bagong rin. Pwede na yan! Tungkok! Ano kapag tanda mo, mangkok? Ang pogi mo dyan! Opa! Q ka! Time! Ano, Jongko, pagtanda mo mangkok, gago. Galing, ang lakas si Kairam dito. Ano kapag tanda mo, Pwede na yan! Tungkok! Ano kapag tanda mo, mangkok? Ang pogi mo dyan! Opa! Q ka! Time! Paano ba na sequence? Wala, utang ina. Kairam, puta. Perfect yung yung atake niya dito. Malinis yung pagkaka-perform niya, na-execute niya ng maayos at na-deliver niya ng maayos yung mga gusto niya sabihin. Yung mga jokes sobrang kwela, sobrang patok yun. Hindi ko na kailangang i-breakdown yung mga jokes na yun, and nag-focus si Kairam sa jokes dito. Lahat yun pasok, no. Lahat yun pasok at nagustuhan ko yun, tangina. Tawa ko ng tawa sa buong round na to. Ang ganda nun. Alakas yun, ang ganda ng atake, ang ganda ng approach. So, let's see kung kayang basagin ni Sequence yung ganong round ni Kairam. Pero para sa akin, yung ginawa ni Kairam dito sa round 2, parang enough yun para pumantay din sa sa round 1 ni Sequence, no. So, if ma-feel natin na bumaba yung round 2 ni Sequence compare sa round 1 niya, possible yung round 2 kay Kairam to. So, pero i-power skill natin after natin marinig yung round 2 ni Sequence. Let's pahinga natin! Okay na. Korean daw ako. Ako daw si Jungkook. Gago ako si Punggok. Hindi na siya sarili, gago. Korean ng puta. Hush ka rabunde ya. Utang na mo hayop ka. Okay ni nam. Hindi, joke lang. Hangayin natin. Distract, gago. Pag-usapan natin yung battle mo kay Unico. Ang stupid mo. Binanat mo, pure snitch tol. Yung ginawa mo nakakadiri. Atin yang babaliin. Todo siwalat ng katotohanan kaso dinaiglang ng pamahiin. At ating susuriin. Sila Kairam, C9, Unico at Bagsik. Mga batchmates naming bano. Puro chismisan ang alam nyo. Si Marites ba nanay nyo? Para kayong mga bata, ang dudumi nyo maglaro. Kaya kami nila GL, ZL, Vitrom at Il, kinakahiyang naging kabatch pa namin kayo. Kasi kami, pang flip top mag-ingay. Kayo, panay screenshots pamigay. Di atay. Tapos sabi mo malinis kang magtrabaho. Grabe yun, Peace. Copy yung 6. Ikaw malinis magtrabaho. Ulol, mukha ka lang janitor fish. Kasi kung ganito yung 6, napaka-wex naman nun. First round ka lang inang isa buhay. Siya naging champion. Kaya kung kumparahan, dun pa nga lang, pre, ang layo. Kung siya todo this, ikaw todo please maging member ng X-Battalion.
Kasi gusto maging ex-be. Porket yung uso niya pang bibe. Kung may flow G ng latex, siya daw ang honcho ng lite. Wisit! Wisit! Kasi uhaw ka sa fame. Oo, pasikat ka, Mark. Katulad ng pag-video mo dun sa magkasintahan sa park. Real talk. Yung in-upload niya na video, ginawan pa ng issue, di punggol ka. Nakahiga lang sa hita. Yung dalagita, sabi mo may sinusubo na. Yung video mo malayo, tapos natatakpan pa ng payong. Kaya pala hot issue kasi meron ka pang gatong. Gago! For the sake of views, gumawa ka ng rated R. Tamang upload ng scandal, parang si Hayden lang. Kaso na-threatened ka. Nung nareklamo ka na nung parents par, biglang nagsisi sa pagiging cloud chaser niya. Ano, masaya ba? Masaya ka sa ginawa mo? Habang nagiging masaya ka, may nagluluksang ibang tao. Kaya bago matapos tong round ko, siguradong yari ka. Tandaan mo, hanggang tarpaulin ka lang ako gumagawa ng lapida. Patay. Bring banat, K-Ram, pakinggan natin. Okay. Break it down. Ayun, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? If ma-feel ko na bumaba yung power ni Sequence sa round 2, no? At hindi niya na-maintain yung power niya sa round 1. Possible kay Sequence 'yon. Yun yung sabi ko. Ay, possible kay K-Ram yung round 2. Yun yung sabi ko sa inyo. At ayun nga yung nangyari. Hindi ako nakaramdam ng dikit-dikit na approach doon or punches. Meron naman pero hindi ganoon ka-effective at hindi ganoon kabigat. Feeling ko hindi yun enough para matapalan yung ginawa ni K-Ram sa round 2. So, para sa akin bumaba yung power ni Sequence dito at ibibigyan ko lang yun ng 8 puntos. Si K-Ram nakabawi siya sa status niya sa round 1 at bawing-bawi niya sa round 2. All from start to finish, so sobrang ganda at sobrang solid ng naging performance ni K-Ram, especially yung atake niya sa jokes, at sobrang natawa ko doon, nakuha niya yung ano ko doon, yung attention ko doon, pati yung crowd, no. So ayun, para sa akin 9-8 to in favor of K-Ram sa round 2. So score, meron si Sequence merong 9 tsaka 8-17, si K-Ram merong 7 kanina tapos 9 ngayon, it's 16. Lamang pa rin naman sa scoring si Sequence pero sa rounds tabla. So meron tayong deciding round 3. Pakinggan natin. Ina! Sinita pa yung pagdadala ko ng tarpaulin. Nagpaalam ako nun kay sir. Alam mo kung ba't ko dinikit yan? Ha? Tarpribat. Ano daw? Round 3 game. Ayos ka. Round 3 game. Game. Nanalo siya kay Bagsek kasi kinaila mo yung sarili mo na tita. Pumayag kang babuy-babuyin kamag-anak mo dito sa liga. Kung akala mo okay yon, kupal maling-mali ka. Nagpakarendon tong pabida kasi iwan pati pamilya. Tangina, pero pag-usapan muna natin, buhok ng siraulong to. Kung si Poison mahilig sa Naruto, ikaw naman sinaulo mo. Ano ba yung nakapatong na yan, ha? Mangkok? Ha? Ano, di ka makareact? Anong tawag sa gupit na yan? Silya Electric Cat? At one time, inimbitahan to sa birthday. At one time, pinagsample to sa birthdayhan, inispit yung mga road niya sa battle. Tinapat nyo tong car na walang truck, makikipagbanggaan pa sa akin. Kasi pangalan nito, Carlo. Sa Tagalog, mababang kotse. Sobrang baba, mapagkakamalan yung wala pang 11. Di ba ikaw si mababang kotse? So, third cousin mo si Bumblebee. Kaso electric pan lang to pag nag-transform si Rapa yung number 3. At ang malupit pa dun mga men, bago pa andarin, yung LC kinang ina, kailangan muna ganunin. Tangina. Kaya di nauubra dito yung mga corny mong style. Ako, akapela man o freestyle na pagko-combine. Nasasalin ko sa kanta yung mga solid kong line kung usapan track, nagtatransform ako si Optimus Prime. At diba, sabi mo, nagchuchongki ka ng walang alinlangan?
Trip na trip, lahat ng madaan ng poste, pinipinahan. Dumaan pa ng morgue, kahit di naman kailangan, tapos pumunta ng moske, doon siya nakipag-islaman. Tang-inang trip yan. Puro ka katangahan. Puro ka katangahan. Hawak niya daw ang espada ng pandak, pero di ka pwede maging swordsman. Mga tira mo mababaw, sigurado magsushort yan. Tsansa mong manalo kung sakaling ako ay magchuchok lang. Wala mababago sa yung standing, uuwi ka pa din na 4-1. Pero joke lang, 5-1 talaga height niyan. Pero di ka pinagmamalaki sa amin. Ultimo mga taga sa atin, kinakaila kamin. Hirap tong sumabay sa metro kaya yung spit ko na malalim. Parang ako ang yung producer kasi unang beat mo sa akin galing. Ulibanat! Patay. Nahirapan ako doon kasi nag-expect na ako ng buwelo kay Kayram. Ito, mabilisan na lang. Medyo bumaba yung energy ni Kayram dito sa round 3. Nag-expect na ako ng mamimaintain niya yung round 2 niya kasi kita niya naman yung round 2, sobrang nagustuhan ko yung round 2. Syempre nag-expect na ako doon ng solid na round 3 kasi nanggaling siya sa solid na round 2 at feeling ko kulang so nag-expect ako ng mas malakas na round 3 kumpara dun sa round 2, pero feeling ko hindi yun nangyari. Although malinis naman yung performance, wala namang gaanong stutter compared dun sa round 1 niya, pero hindi to enough para masabi ko na makukuha niya yung round 3. Para sa akin, bibigyan ko to ng 8 puntos. I-scorean ko na to guys. Bibigyan ko ng 8 points tong Kayram sa round 3. So hindi kasi siya naging ganun ka-consistent, no? Ang ganda ng round 2 niya and hindi akala ko yun yung turning point, tapos biglang aangat sa round 3 pero hindi nangyari. Kabaligtaran yung nangyari. Bumaba yung level pero hindi naman to kasing baba nung round 1 niya. Ayun, 8 points para kay Kayram sa round 3. So 7, 9, 8, I think that's 24. Tama ba? Oh, that's 24. 7, 9, 16. Tapos 8, 24. So 24 points para kay Kayram sa sa all 3 rounds. Si Sequence meron siyang 17. So 7 points para tumabla. Si Sequence 8 points para manalo. So let's go. Sequence, pahinga natin! Hindi ako nagchuchong kaya. Di ako mga ednis yan. Ay, nasi company namin, may surprise medical. Yo! Di talaga nagchuchongke, gar. Joke! Sumali siya ng 3GS para magkaroon ng galaw. Habang ako inaalok maging bayaw, kaso sagot ko, ayaw. 3GS ba naman? Di yan pumasok sa utak ko kahit minsan. Kaya pasensya na lip cram. Pero game naman ako sa team pinsan. Kasi pag nakikita ko kayo mga 3GS, di ko maatim. Di ako natatakot na kayo'y banggain. Di na mabubura ang kasabihan na sa inyo nakatanim na basta 3GS! Magaling. Magaling ka, Sir Arik. Paano ko ididis yung mga yan? Kami magkakasama sa van. Awkward naman. Awkward naman. Buti na lang walang compartment. Wala akong paglalagyan. Pero salamat sa service nila. Kasi doon ko lang sila nasasakyan. Lalo na yung kayabangan mo, Kram. Sabi niya, para di ka namin bugbugin, magbaliw-baliwan ka na lang din, gayahin mo si Akata. Namin? Talaga? Remind ko lang ha. Nung nangyari yung beef na yon, di ka pa 3GS, tanga! Yan! Yan si Dudong. Yumabang na simula nung napabilang sa grupo. Buti pa si Bonnet. Bonnet lang yung nasa ulo, ikaw nilubos mo, dala mo, pati hood mo. Kaya Okay. shout out sa iyong grupo. At sa binigay nilang tulong, kasi real talk, Calabar Zone tryouts. Nung una tayong nagkita, first round exit ka lang nun. Nakakapanghina. Biglang nag-imo sa pagiging tagilid niya, kaya tamang sip-sip lang kay Lip Cram na parang si Camille siya. Kasi kalahati nga ni Lip, na parang upper lip siya.
Dinaig mo pa yung polydent niya kung makadikit ka. Sabi niya, Kuya Lipcrom, lakad mo naman ako kay Enigma. Kaya salamat sa kalahati mo, di ka naging 50-50 pa sa liga. Nung sinabing kalahati ni Lip, naiiyak pa. Kaso sa top list niya, ako yung number 1. So kabit ka. Ano, masakit ba? Huwag ka nang pumagitna. Mistula kang bingot kasi sa Lip, biyak ka. Tapos Wala kanyang na. binibida. Mahirap makapasok sa flip top, sabi niya sa mga aspiring rappers. Kung sa bagay, nahirapan ka nga naman, brother. Muntik ka na nga mag-back out eh. Buti na lang meron kang backer. Kasi kapag walang grupo, ikay walang silbi. Ganon ka katindi. Habang ako parang NGSB, sanay magsarili. Kasi yung tryouts, oo yung try ko, naging tries pa. Talagang nagpursige. Wala akong pake kahit si Sir Arik makonsume. Kaya alam mo, anong pinagkaiba ko sa'yo, pre? Pag ako naging matagumpay dito, walang susumbat sa akin sa huli. Time. Live left up, magiging para sa kanila. Okay. Maganda naman. Maganda naman yung round 3 sequence. Pero naghanap ako ng solid na linya. Katulad ng kasing solid ng ng round 1 niya, yung kalahati ng round 1 niya. Yun yung hinahanap ko eh. Kita nyo naman yung, kung uulitin nyo man yung round 1 ni sequence, sobrang siksik ng mga punches niya doon. Parang every 4 lines merong suntok eh. Sabi ko nga doon, 'di ba? Yung first half ng round 1 ni sequence, sobrang solid doon, sobrang dikit. Hindi lang niya na-maintain sa second half. Dapat 10 puntos 'yon. Actually dapat 10 puntos 'yon, pero dahil nga humina yung second half ng round 1 niya, binigyan ko lang ng 9. Sa round 2 naman, hindi naging, para sa akin hindi niya nabasag yung pinakita ni Kayram na sa round 2. No, malakas naman yung round 2 ni sequence, pero hindi yun enough para matalo niya yung round 2 ni Kayram. Sa round 3, same ng power at energy sa round 2. So in other words, bibigyan ko ng 8 points yung round 3 ni sequence. No, ganun lang para sa akin yung round 3 ni sequence at yung round 3 ni Kayram, parang tabla yun para sa akin. 8 puntos. No, nag-antay ako ng mga linya na solid. Although may mga haymaker, pero hindi, ang hanap ko kasi yung katulad talaga ng round 1 niya na dikit-dikit yung suntok at ganun kabibigat. Okay, linawin ko lang, may mga punches naman at may mga haymakers naman sa round 3 ni sequence, pero parang hindi yun enough para matalo niya yung performance ni Kayram sa round 3. So bibigyan ko ng ng tabla sa round 3. So final score ni sequence is 9-8-8-25. 25 points para kay sequence, kay Kayram merong 24. So dikit pa rin naman to. Actually kung hindi nag-stutter si Kayram dito, baka possible na makuha pa niya to sa overall performance. Sabihin natin hindi nag-choke si Kayram sa round 1, bibigyan ko ng 8 yon. Okay, so pagpalagay natin na hindi siya nag-choke, malinis yung performance, bibigyan ko ng 8 yon. So magiging magiging tabla yung final scorings natin. So kung yun yung nangyari, possible na kay Kayram ko ibibigay yung boto. Kasi ang ganda ng round 2 talaga ni Kayram. Sobrang solid nun. Pero dahil nga mayroon tayong sinusunod na score sheet or scoreboard. Round 1 sequence yun. Round 2 Kayram. Round 3 tabla. So sa per round tabla yon. Pero sa overall performance, dahil nga nagkaroon ng stutter at choke si Kayram sa round 1. At naging solid yung round 1 ni sequence at consistency ni sequence. Kay sequence yung boto ko. So overall performance sequence. Una versikulo 9. Sequence versus Kayram. Mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. I think na breakdown ko naman ng maayos at nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. Para sa Dasma Cavite, shoutout sa inyo palagi. Ang boto ng Urado, 5-0. Lagay tayo lahat para kay Sequence. Yun, sequence, no? So, judges, pakinggan natin. Kay Madam Joy Sakino. John Lang shout out. Judges. Yo, Tyke, nung manas, rehip mo 1870. Binigay ko yung boto ko para kay Sequence 2-1 para sa akin.
Round 1, binigay ko yun kay Sequence dahil nag-stumble o nag-slip up si K-Ram. Tsaka mas effective talaga yung round 1 niya. Round 2, binigay ko yun kay K-Ram dahil dun sa usapin ng track, yung pag-perform ng acapella, yung usapang pagiging musikero. So, effective yun para sa akin yung round 2 ni K-Ram. Pero yung round 3, kinulang para sa akin si K-Ram at mas talagang effective at consistent doon si Sequence. Kaya para sa akin, mas nang ibabaw siya rito sa battle na to, no? Pero props pa rin kay K-Ram palagi sa mga kakaibang performance na yun. Pero sequence yun. Kung presence, pareho lang naman sila. Pero kung linya lang talaga, para sa akin, sequence talaga tumatak, mas creative yung ginawa niya. At yun, mas iba-ibang atake. Pero solid na laban. Pero yun, sequence. Binoto ko rin si Sequence, sobrang solid naman ng performance ni K-Ram. Pero sa punchlines kasi parang natatabunan lagi ni Sequence yung mga ginagawa ni K-Ram. Tama. So, Tama. Ang ganda nung ginawa ni K-Ram sa round 2, naglagay ng tarpaulin, nasakyan niya ni Sequence. Ang ganda rin kung paano niya sinalubong yan. So, round 3, parang ganun din yung nangyari. So, Sequence. Round 1 kay Sequence yun kasi nag-stumble si K-Ram. Pero hindi yun, dikit yun eh. Round 2 yun. Yun, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Kung hindi nag-stumble si K-Ram doon, sabi ko nga sa inyo, possible na tabla yun. Pero dahil nga may ganun performance, karoon ng slip-ups, kay Sequence talaga yun. K-Ram lumaylay yung mga linya ni Sequence. Pero yung totoo. round 3 Sequence, malakas yung mga unang part nun nadala niya out throughout. So, Sequence. Agree. Binoto ko si Sequence. Per round lang, round 1, Sequence malinaw kasi nawala si K-Ram. Maganda sana yun, kundi siya nawala. Tapos yun, round 2, bawi niya. Medyo lumaylay ng konti yung kay Sequence ng bandang dulo, gitna. Kaya binigay ko kay K-Ram yun. Tapos round 3 naman, okay naman yung kay K-Ram, kaso mas nakakatan lang ng kay Sequence ng konti sa una, saka sa hanggang matapos yung linya niya, battle yun, Sequence. Okay, so ayun, may mga narinig akong explanation na katulad sa pinupunto ko, pero wala tayong naging kaparehas doon. Pero wala naman problema kung wala tayong naging kaparehas. Pero yun, nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin, yung mga na-feel ko sa battle na to, nasabi ko naman ng maayos, na-deliver naman natin ng maayos yung mga punto na gusto kong sabihin, mga saloobin ko sa mga bara nila. Okay naman ako doon. So yun, although wala tayong naging kaparehas na vote, pero yung rounds 1 and 2 parehas naman ng punto. Round 3 lang talaga nagkatalo. Possible talaga kay Sequence nila ibigay yon kasi si Sequence yung Sequence kasi yung huling bumanat eh. Possible talaga yon. Siyempre mas tatatak yon. Pero sa base sa akin, tabla yon, no? Hindi ako makapag-decide kasi, 'di ba? Pwedeng kay K-Ram, pwedeng kay Sequence, no? Ayun, tabla. So, yun. Tapos na natin reviewin yung battle na to, na isa sa mga request ng isa nating subscribers at viewers. Big shoutout David Michael Santiago. Salamat Brad sa chance na mapanood to. So yun, that's all. Pahinga na tayo, upload, tapos bukas na lang ulit. So yun, may pasok pa eh. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.